So wag na kayo magkakumbat, ang bilis magsalita ngayon. Kasi nung nakaraan guys, ang haba-haba ng kinuwento ko, no? So para makabawi sa inyo guys, no, simulan na natin kaagad ang video na to, no, kung paano ba gumawa ng warranty sticker mula sa pag-layout, sa pag-print hanggang sa pagka-cut. So simulan natin ang video na to, no, pagkatapos ng bago kong intro na to. Hello guys, so ngayon tuturuan kayo kung paano ba mag-layout ng isang warranty sticker, no? So gagamit na lang ulit tayo ng MS Word para hindi na mahirapan kasi usually guys, ginagamit talaga dito is Photoshop. Pero guys, no, para mas maraming maka-adapt, gamitin natin to guys, MS Word, no? So yan, mag-open tayo ng isang MS Word. Click nyo lang yung layout, orientation, then landscape. Pag naka-landscape na kayo guys, ang gagawin nyo, click yung insert, then click nyo yung tables, insert tables. Ito guys, gagawin ko, pattern lang naman to, no? Pwede kayong gumawa ng sarili yung design, no? Dito makikita nyo kung paano ba mag-layout. So, ang gagawin ko guys is, ang columns ko is 8, ang rows ko is 3. Yan, so lalabas to guys, tapos paliliitin ko lang siya. Yan. Tapos dito guys, i-highlight natin tong lahat ng nasa taas, tapos right click, then merge cell. Kasi guys, dyan natin itatype yung warning sign natin. Okay, lagay natin warning, void if this seal is broken. Tapos maya-maya natin guys ayusin yung font, no? So dito guys, no, ilalagay natin yung year na may expire yung kanilang mga warranty. Siyempre guys, no, for 2023, tapos dito guys ilagay natin 24 for 2024. Tapos dito guys ilalagay natin yung mga months of the year, no? So yung days hindi na natin siya ilalagay. Pero kung gusto niyo ilagay, walang problema, pwede niyo pa naman lagyan dito sa ilalim. So lagyan muna natin ng month. Tapos lakihan na natin lahat ng font. Tingnan nyo lang yung sakto. Halimbawa ito, mga 36. Tapos litan lang natin to. Yan, para sakto lang siya. Sa gitna lang natin ito, para sa gitna. Tapos ito guys, so sa ganda ko nasa gitna to lahat. So paano mapupunta sa gitna yung lahat? Ang gawin nyo, right click nyo lang, table properties. Then dito sa may cell, ito, click nyo lang to center. Yan, para nasa gitna siya. Tapos para lalo siyang gumitna, i-click nyo rin to. Tapos usually kasi guys, ito ay color red, no? So i-highlight lang natin sila lahat. Then click lang natin to, gawin natin siyang color red. Okay, so pati itong ating mga linya ng ating table, gawin rin natin color red. Paano gawin yun guys, no? Right click mo lang dito. Ito mismo, itong crosser na to. Then table properties. Then punta ka dito guys sa may table, tas border and shading. Kasi ito, pwede nyo siyang palitan ng color red. Or ito, lakihan na rin natin. Siguro mga 1 point. Okay mo lang. Yan. Tapos next guys, dito sa may bakante na to, no? So optional lang to. Ang gawin nyo, merge cell nyo lang, no? Tapos insert, pictures. Kasi insert ko lang guys yung logo namin, no? So okay guys, ilagay nyo rin yung logo nyo para mas maganda siya tingnan. Yan, so litan lang natin siya guys hanggang mag-fit siya doon. Tapos ito, lakihan rin natin yung font nito, 72. Yan, yung pinakamalaki ang ilagay natin. Tapos ang susunod natin na gagawin guys, no? Click mo lang to yung start button, then type mo lang snipping. Yan, so lalabas to guys. Tapos ang gawin nyo guys, i-click nyo dito banda. Yan, double click nyo dito para bumaba tong cursor. Okay, kasi baka masama to pag in-snip natin siya. So click mo lang yung new. Tapos saka mo siya i-highlight dito. Yan yung gusto natin na makuha. Yan, make sure lang na pantay. Then click mo guys yung file, then save as. Tapos save mo na lang sa desktop mo. Warranty ang ipangalan natin. So ito na guys yung nagawa natin na warranty sticker, no? Kung mapapansin nyo, medyo mahaba siya, no? Kasi lalagyan ko siya guys ng logo. Yung iba kasi guys, hanggang dito lang siya. Kaya medyo hindi siya mahaba. Pero para mas maganda guys, personalize, lagyan natin siya ng logo. Tapos ang susunod natin na gagawin guys, no, mag-open tayo ng Silhouette Studio. So pag open nyo guys, no, ang gagawin nyo, click nyo yung view, tapos registration marks. Ang gawin nyo guys, isagad nyo sa dulo. Tapos itong length, kasi usually ganyan yan, isagad nyo rin to guys sa dulo. Okay? Tapos gagawin natin guys, no, idadrag na natin to dito. So panadrag mo na siya dito guys, no, re-resize lang natin siya para lumiit. Syempre, ang usually na height niyan is 1 cm. So yung width niya guys, no, bahala na siya mag-guess kung gaano kahaba yung magiging width niya. Okay? Kasi usually yan is 1/2. Then ang susunod mo na gagawin, i-click mo lang to. Click mo lang guys yung offset. Tapos lagyan mo siya ng mga 0.05. Tapos punta ka muna guys sa may send. Ito guys na usually nagkakamali yung mga tao. Nagtataka sila. Binasa naman yung registration marks pero bakit raw hindi nagka-cut? Kasi guys wala siyang cut marks. Yan, ganyan usually guys ang ibig sabihin ng walang cut marks. So wala siyang red
So gagawin mo guys, para magka meron siya ng cut mark, click mo lang to. Then click mo lang yung cut. Tapos pag ganyan na guys, ready na nating paramihin siya. So ito guys yung shortcut key, no, para hindi na kayo mahirapan na mag-drag-drag pa ng ganyan. Halimbawa yung control arrow, tapos ida-drag-drag nyo siya, no, para mag-fill ka agad guys yung isang buong page. Ganito lang yung gagawin nyo. Ang gawin nyo guys, i-highlight nyo lang siya, control shift tapos F. Yan, so makikita nyo guys, puno ka agad siya hanggang ilalim. So guys, no, katulad ng sinasabi ko, no, kapag L121 yung ginagamit, yung printable area lang natin ay 10 by 7. So aalisin natin to nasa ilalim kasi baka hindi na ma-print ng maayos yan. Pero kapag L5290 o L3210 ang printer nyo, pwede nyo siya i-print hanggang dulo. So i-delete lang natin siya guys. Then click nyo guys ulit yung view, registration marks. Ito guys, itataas natin to dito para maging pantay lagi yung cut natin. Sample lang naman to. So kung gusto niyo na mas dikit-dikit siya, okay lang rin naman, no. Pero ito guys, no, ginamit ko lang yung shortcut key na yon, yung control shift F, para puno ka agad yung ating one page. So 77 na piraso guys ang nagawa natin sa isang page na ganito. So ang gagawin natin ngayon guys is try na natin siyang i-print sa ating printer para makita natin yung kalalabasan nito. Kung mababasa pa ba kahit ganyang kaliliit yung kanyang mga text. So guys, syempre pag magpiprint tayo, ang gagawin natin, click nyo yung file, then click nyo yung print. So yung gagamitin natin guys na sticker is matte. So pag in-link natin guys yung print sa preferences, ang ilalagay natin dito is Epson matte. Tapos high nyo siya guys, no, para mas mabasa yung mga text, no. Pwede rin namang standard kasi warranty sticker lang naman to. Pero guys, no, para mas maganda yung maging printout natin, i-high natin siya. Then click lang natin yung OK. Then click natin guys yung print. So ito guys, no, may bago ko ipapakilala na product sa inyo. Ito yung iTech na sticker paper na manipis lang siya, no. So 105 GSM lang siya, A4 yung size. Tapos sa isang ganito, meron tayong 50 sheets. Tapos ang texture niya guys is matte sticker paper, no. So yan guys ang ginagamit talaga sa mga warranty sticker. So guys, ang texture niya ulit is para siyang bond paper. Ang pinakatawag ko talaga dito guys is yellow back sticker. Ito yung mga mumurahin na sticker, no. So ito yung guys yung ginagamit rin sa mga waybill. So kung gusto mo guys maka-avail nito, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang guys na bibili ka nito, no, na iTech na yellow back na sticker. So mura lang to guys, no. Kung nagtitipid kayo guys sa inyong mga sticker, no, so ito perfect na perfect tong gamitin. Try natin siya guys na printan. So guys, ito na print na natin siya. So medyo mahaba siya kasi nga yung nilagyan pa natin siya guys ng logo. Pero kung wala yung logo, mapapansin nyo mas maigsi siya. So ang susunod na gagawin natin dito guys, no, ikakat natin siya using our Cameo. Pero kung wala kang Cameo guys, no, pwede kang gumamit ng gunting. So dito sa may cutting natin guys, no, medyo maninibago kayo dito kasi wala siyang phototop, no, lalo na sa mga viewers ko na laging gumagamit ng phototop, no. So dito guys, bababaan lang natin tong blade depth, no. So pero hindi nyo to guys pwedeng gayahin, no, kasi guys ang settings dito is depende sa talim ng blade nyo. So mangyari yan guys, magkakameron tayo ng trial and error. So ako guys, ang gagawin ko na blade depth ko is 2, tapos yung force ko 26, speed 30, then yung passes ko is 1. So ngayon guys, no, ipipress ko na tong send para mag-cut na tayo dito sa ating Cameo machine. So guys, ito na yung ating finished product, no. So nakat na natin siya. Yan. So ang susunod natin na gagawin guys, no, so babalatan na natin to. So guys, no, napansin nyo napunit agad siya dito, no, kasi guys yan yung properties ng yellow back na sticker, no. So madali siyang mapunit. Kaya saktong-sakto to guys, no, sa mga warranty seal. Ang warranty seal kasi guys, nilalagay to para kapag napunit to, ano kaya guys, no, meron na siyang parang kinukuna dito sa may dulo. Ibig sabihin nun guys, binuksan na yung item. Kaya ingatan nyo lang to guys, no, kasi yun nga, medyo mabilis siyang mapunit kasi para lang talaga siyang papel. Yan. So guys, ito na yung ating finished product. So ngayon, no, testingin na natin siyang idikit sa isang item para makita natin guys, no, kung effective ba tong warranty seal natin. Kaya guys, mayroong year yan, yung 2023 saka 2024, saka yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Big sabihin yan guys, yan yung buwan, no? Kasi 12 months in a year. So halimbawa guys, binili sa atin siya ng August ng 2022 ngayon taon. So ang warranty na ibibigay natin is 1 year warranty. So ang gagawin natin guys, no, mamarkahan natin tong 8 kasi August. Tapos hanggang 2023 yung kanyang warranty. Yan. So ganyan lang siya kasimple guys gamitin. Usually guys, no, nilalagay yan dito sa mga bukasan. Yan dyan. Halimbawa dito lalagay natin siya ng warranty sticker. Kuha pa tayo ng isa. 8, 2023.
Dito rin yan guys nilalagay, dyan sa mga tornilyo. Syempre nga naman, no, paano mo siya mabubuksan kung hindi mo tatanggalin yung tornilyo? Syempre guys, no, kapag tatanggalin mo yung tornilyo, ibig sabihin naalisin mo tong takip ng tornilyo. At syempre, kapag alis na tong takip ng tornilyo, ibig sabihin binuksan na to. So wala na siyang warranty kapag binuksan na to. Ang maganda pa dito guys, no, habang tumatagal to, lalo tong kumakapit. Ibig sabihin nung guys, no, mas mahirap siyang alisin. Kaya pag inalis siya guys, mapupunit talaga tong sticker na to, no. Pero sa mga bagong kabit na ganito, medyo madali siyang alisin. Pero try rin natin guys, no, kung ano ba mangyari pag inalis natin siya. So, kakakabit ko pa lang sa kanya, mga wala pang 2 minutes. Pero makikita nyo naman dito yan kapag kinuko nila to, syempre kailangan nila ito kukuhin para matuklap. Yan, ibig sabihin yan guys, void na yan. Ibig sabihin pinakailaman na tong sticker. So, alisin lang natin to. Ayan o. Pansin nyo guys, napupunit siya. Yan, pag napunit na to guys, ibig sabihin guys, is void na yung warranty. So effective naman guys yung ginawa natin na warranty sticker. Ayos. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At syempre, kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag ka mahihiya guys na mag-comment down dyan sa may comment section, no, kasi guys, masipag akong sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. At lagi kong sinasabi guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa pinakamaraming subscriber sa Pilipinas about sa printing topic. So kung meron ka mga products o services na gusto mong feature dito sa vlog ko, no, email mo lang kami, theprintingshock@gmail.com, at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong may kinabang. At lastly guys, no, kung natuwa ka sa mga video ko at gusto mo kami suportahan, guys, lahat ng video ko meron yan nakalagay sa may ilalim na join button. I-click mo lang yun. Pag kinlik mo yan guys, magbabayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys, no, kumpara sa matututunan mo dito sa my channel ko. So yun lang guys, no, see you on my next video at bye bye. The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop, ayos na sulit pa.